mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 8, 16 to 24. 2 Corinthians chapter 8, 16 to 24. Gagawin po natin madali ang ating pag-aaral. Second Corinthians chapter 8. Mukhang medyo malakas nag-echo. 2 Corinthians chapter 8 verses 16 to 24. Basahin po natin. Verse 16. Subalit, salamat sa Diyos na naglagay ng gayunding pagsisikap para sa inyo sa puso ni Tito, sapagkat tinanggap niya hindi lamang ang aming pakiusap at palibhasa'y siya'y lalong sumigasig, siya ay patungo sa inyo sa kanyang sariling kalooban. Isinugo namin kasama niya ang kapatid na tanyag sa mga iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. At hindi lamang yon, kundi siya ay hinirang ng mga iglesia na maglakbay na kasama namin ukol sa biyayang ito na aming pinangangasiwaan sa ikakaluwalhati ng Panginoon at upang ipakita ang aming pagnanasa. Iniiwasan namin ito upang huwag kaming sisihin tungkol sa kasaganang ito na aming pinangangasiwaan, sapagkat isinasaalang-alang namin ang mga bagay na kapuri-puri hindi lamang sa harapan ng Panginoon, kundi maging sa harapan ng tao. At kasama nila ay isinusugo namin ang aming kapatid na maraming ulit naming napatunayang masikap sa maraming bagay. Subalit ngayon ay higit pang masikap dahil sa kanyang malaking pagtitiwala sa inyo. Tungkol kay Tito, siyang aking katuwang at kamanggagawa sa paglilingkod sa inyo, at para sa aming mga kapatid, sila'y mga sugo ng iglesia, ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya't ipakita ninyo sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamalaki tungkol sa inyo. Nasa parte po tayo ng ating pag-aaral kung saan nagbibigay ng instruction si Apostol Pablo kung papaano po i-handle yung mga salapi, yung mga offerings na matatanggap nila mula sa mga Corinthians. Take note na hindi lang po yung mga Corinthians ang nagkakaloob dito, pati yung mga Macedonian churches upang tulungan ang mga Kristiyanong naghihirap sa Jerusalem dahil sa famine. At pinapakita dito ni Apostol Pablo sa kung papaano po ang isang church dapat i-manage, i-handle ng tama. Na pagdating po sa pera, alam niyo po, napakaselan na usapin pagdating sa salapi. At sinasabi ni Apostol Pablo, ang pamantayan ng scripture pagdating sa pag-handle ng mga salapi ng iglesia ay kailangan po yung hindi lang yung tiwala tayo sa ating motibo na hindi tayo gagawa ng masama, kundi dapat ipakita rin natin sa mga tao na hindi nga tayo gagawa ng masama. So ang ibig sabihin, merong accountability, merong controls, tamang control sa paghawak po ng salapi ng iglesia. At nakakalungkot, alam niyo po ba, sa ganitong aspeto nasisira ang maraming mga manggagawa ng Panginoon sa aspeto po ng
pananalapi. Merong isang kwento na binanggit. Ganito po yung kwento. Isang lalaking mahigpit ang kanyang hawak sa salapi. Ang sabi nga dahil alam niyang hindi niya, dahil sinasabi sa kanya na hindi niya madadala ang kanyang salapi sa susunod na buhay, ang ginawa niya po ganito, tinawag niya ang kanyang abogado, tinawag niya ang kanyang pastor, tinawag niya ang kanyang doktor. At ang habilin niya, nagbigay siya ng 3 envelopes, ng bawat envelope ay naglalaman ng $100,000. At ang habilin niya sa 3, sabi niya, bago ako ilibing, bago isara yung aking kabaong, ilagay niyo yung envelope sa kabaong ko, dadalhin ko sa aking kamatayan, sabi niya. So, nung ililibing na, yung 3 tinawag ng matanda, naglagay nga ng envelope. Nilagay yung 3 envelope sa ataol. At nung pauwi na sila, yung isa, yung doktor, ang sabi niya, nagigilty ako, sabi niya, dahil nagtatayo ako ng bagong clinic, yung 50,000 lang yung binalik ko, yung 50,000 tinago ko na. Yung abogado naman, sabi niya, nagigilty rin ako, sabi niya, kasi dahil kailangan ko ng pera para sa litigation ng kaso ko, sabi niya, yung 75,000 kinuha ko, yung 25,000 lang yung iniwan ko sa kabaong. Yung pastor daw, mas lalo na guilty kasi yung iniwan niya daw yung cheque, 100,000 sa taon. Hindi po alam kung nakuha niya yung kwento. Ang ibig sabihin, kinuha niya lahat, yung 100,000. Ang kwento na nakakatawa, pero ito po ang picture ng maraming mga manggagawa ngayon na nakakalungkot man, na pagdating sa aspeto po ng pananalapi ay hindi po nila kayang maging matapat. Hindi po nila kayang maging matapat. At ang isang pinakamabilis na paraan upang masira ang isang pastor ay ang masira siya pagdating sa aspeto ng pananalapi. Kaya si Apostol Pablo, napaka-ingat niya. Makikita natin ang kanyang kaingatan kung paano niya i-handle ang mga offerings. Na hindi lang sapat yung malinis ang kanyang konsyensya na alam niyang hindi siya gumawa ng masama, kundi mismong sa kaparaanan kung paano i-handle yung salapi, makikita mo talagang hindi siya gagawa ng masama. Ganun po kaingat dapat pagdating sa pag-handle po ng salapi ng iglesia. Ganito po kasimple ang nakataya. Kung ang isang pastor, hindi mo mapagkatiwalaan pagdating sa temporal na kayamanan, salapi, hindi mo rin siya mapapagkatiwalaan pagdating sa mga spiritual na katotohanan. Ang Word of God na palagi nating pinag-aaralan dito, invisible yan. Eternal yan, hindi man natin nakikita. Pero pinaniniwalaan niyo by faith dahil nanggagaling sa Word of God. Ngayon, kung hindi ko kayang maging matapat pagdating sa temporal na kayamanan, sa salapi, wala din akong dapat na business sa pag-handle ng eternal na kayamanan ng Panginoon. So disqualification ang kahantungan kapag ang isang pastor hindi po transparent, hindi matapat pagdating sa pag-handle ng salapi ng Panginoon. Kung ang pastor ng isang church ganyan na hindi pagkatiwalaan pagdating sa pag-handle ng salapi, ay kailangan umexit, paalisin. Kasi yun ang ganito kabigat yung implikasyon, kaya si Apostol Pablo maingat. So makikita natin, ano ba yung ginawa ni Apostol Pablo? Una, makikita po natin, pumili siya ng 3 tao na mataas ang credibility. Mataas ang credibility na sila po ang hahawak ng offerings na dadalhin patungo sa Jerusalem. Una, ang pinili niya si Tito.
Si Tito, ang sabi nga sa verse 17, na magkapareha sila ni Apostol Pablo na merong pagmamahal sa mga Corinthians, merong malasakit. Yung isang kapatid naman sa verse 18, ang sabi niya, tanyag naman nito sa pagpapahayag ng mabuting balita. At siya ay pinili ng mga iglesia sa Macedonia na kasama siyang magdadala ng mga salapi. At yung pangatlong kapatid na sinasabi dito ay yung kapatid na maraming beses napatunayan ang kanyang sigasig, ang kanyang malasakit. So, unang-una, yung mga nilagay ni Apostol Pablo na mag-handle ng salapi ng offering na dadalhin sa Jerusalem, yung mga taong known sa kanilang credibility, known sa kanilang maturity, known sa kanilang reputation na hindi sila gagawa ng masama. Dahil, alam niyo po, pagdating sa pag-handle ng salapi, kapag naglagay ka ng someone dyan na kilala na hindi matapat pagdating sa pera, damay ang buong iglesia, palaging nagmamasid, palaging nag-iisip, baka si ano kumuha ng ganyan, o baka yung kinuha niya yung pera. Hindi maganda para sa church, especially para sa ating mga members na nagiging panatag tayo sa ating pagkakaloob kapag alam natin yung mga salapi na binibigay natin sa Panginoon na handle ng tama, hindi ninanakaw. Magiging panatag po tayo. Pansinin po ninyo, yung spiritual maturity ang naging basis ni Apostol Pablo. Si Tito, sabi nga, kamukha ko siya na merong pag-ibig sa mga Corinthians. Yung isa na kilala sa pagpapahayag ng mabuting balita. Yung isa na tested na sa maraming pagkakataon na masigasig. So, meron itong sinasabi. Kapag ang isang Kristiyano kasi meron siyang maturity, ang ibig sabihin, yung ginagawa niya dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Hindi dahil sa takot. Dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Ngayon, merong mang nakakakita o wala, magiging matapat yan sa kanyang ginagawa dahil ginagawa nga niya para sa Panginoon. Kapag kasi yung mga nag-handle ng salapi, hindi sila nagnanakaw dahil takot lang, pero kung mabigyan ng pagkakataon, magnanakaw, ang ibig sabihin, kapag hindi establish yung credibility, kapag dumating yung punto na merong matinding pangangailangan yan, kukuha yan dahil ang motibo niya takot lang. Dahil sa takot lang. Pero kung ang motibo ng nag-handle ng salapi ay dahil sa pag-ibig sa Panginoon, ang ibig sabihin, hindi niya iniibig ang salapi. Ang salapi ay ginagamit niya para sa kingdom ng Panginoon. Ang ibig sabihin, mas importante sa kanya yung nagkakaloob siya kaysa siya ang kumukuha. Kaya ang ganitong klaseng tao, pwede mong iwan yan sa mga masiselang gawain. Kasi merong level of maturity na ang ginagawa niya, alam niya, alang-alang sa kanyang pag-ibig sa Panginoon. Dumaan man yan sa pagkakataon na merong matinding pangangailangan, hindi yan magnanakaw. Kasi dahil yan sa pag-ibig niya sa Panginoon. Dahil hindi niya sinasamba ang pera, hindi yan magnanakaw dahil nagtitiwala siya na ang Panginoon magpo-provide sa tamang kaparaanan at hindi sa kaparaanan na magnanakaw siya. At alam niyo po ba, ang isang kaparaanan din upang maiwasan natin ang ganong pangyayari na merong kumukuha, nagnanakaw ng pera, kailangan po i-practice natin yung napag-aralan natin last time, na ang Panginoon, kapag binibigyan niya tayo ng sobra, tayong mga mananampalataya, yung sobrang yon, ang ibig sabihin ng purpose ng Panginoon, kailangan nating pantulong sa mga nangangailangan. At yung mga nangangailangan naman, kapag hindi sila nahihiya na sabihin
na kailangan nila ng tulong, may iwasan yung yung mga pagkakataon na kailangan nila magnakaw para lang punan yung pangangailangan nila. Kasi nasa sa church natin na yung mga able financially talagang tumutulong sila. At dahil alam nila yung biblical na katuruan, yung mga may hirap naman, hindi sila nahihiya na sabihin, kailangan namin ng tulong. So kapag na-establish ang ganitong klaseng environment, ang ganitong klaseng practice, yung incidents na kailangan magnakaw para lang mapunan yung pangailangan, mababawasan yun. Mababawasan. So, possible sa mga iglesia na mayayaman, na mayroong mga mahihirap, ang possible na reason kung bakit natitempt yung marami na magnakaw, dahil nga wala yung ganung practice. Yung mga mayayaman, hindi sila tumutulong sa mga mahihirap. So ang choice ng mga mahihirap ngayon para mapunan yung pangailangan nila, magnakaw na lang kapag nagkaroon ng pagkakataon. So napaka-importante ng ganung klaseng gospel-centered culture. At may establish sa ating church na ang pera hindi yan sinasamba. Ang pera, ginagamit yan para sambahin ang Panginoon. Kapag na-establish yan, yung incidence ng pagnanakaw, nasa minimum lang yan. Nasa minimum. Mahirap mangyari kapag ang church gospel-centered sa kanyang culture. At hindi tayo iiwas sa accountability. Accountability. Huwag natin kakalimutan na tayong mga Kristiyano na binalutan tayo ng katwiran ni Kristo. Matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Pero at the same time, alam natin tayo ay makasalanan. Kung meron pang natitirang remaining sin sa atin, ang ibig sabihin, lahat tayo may potensyal na magnakaw. Lahat tayo, walang exemption. Lahat tayo merong potensyal na magnakaw. At kung alam natin ang ganong potensyal sa atin, anong gagawin natin? Magsasubmit tayo sa accountability. Magsasubmit tayo sa accountability. Kaya pansinin po ninyo sa ating church, merong segregation of duties. Mamaya, i-explain ko kung anong purpose nun. Na yung nagre-record nag-handle ng ating record, yung accountant, hindi siya kasama sa pagbibilang ng salapi. Hindi rin siya kasama sa pagdi-dispense ng pera. Ang ginagawa lang niya, nagre-record lang. Control yun. Yung nag-handle ng salapi, yung mga nagbibilang at yung naglalabas ng pera, wala silang control sa record. So merong segregation of duties. Kapag alam natin na lahat tayo may potential na magnakaw, magsasubmit tayo sa ganong klaseng control dahil protection yon sa bawat isa sa atin. So, importante na naglilingkod tayo hindi dahil sa takot, hindi para sa tao, kundi dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kapag ganito ang ating motibo, at ito yung naging basis ni Apostol Pablo, pinili niya yung tatlo na merong ganong klaseng maturity, yung temptation na magnakaw sila, mababa, masyadong mababa. So piliin yung tamang tao na mag-handle ng salapi. Pangalawa na makikita natin, merong control na inilagay si Apostol Pablo. Alam niyo po, dito natin makikita yung wisdom ni Apostol Pablo. Hindi siya kasama sa nag-handle ng salapi. Hindi siya kasama. Dinelegate niya sa tatlo. Sa tatlo. At hindi lang yung isa yung dinelegate niya, kundi tatlo. Merong control doon. Kasi kung dalawa lang, kung isa lang, kapag nag-decide yan na kunin yung pera, wala na. Kung dalawa lang, pwede rin naman mag-usap na kunin na natin yung pera. Tago na lang natin, maghati tayo. Pero kung tatlo, mahirap na mahirap. Mahirap na mahirap. Kaya nga yung flood control project, hindi ba? Lahat sila may parte kasi para walang magsalita. Pati yung COA, lahat sila sa opisina may parte para walang magsalita, walang magsumbong. So kapag dumarami kasi, mahirap magnakaw. So makikita natin, si Apostol Pablo hindi siya involved sa pag-handle ng salapi. At merong wisdom po doon. Kasi pagdating nga sa salapi, napakadaling mag-accuse.
Halimbawa, ay, si pastor ganito, nakita ko, parang meron siyang interest sa pera, nahawakan niya yung pera. Yung offering, pagkatapos ng offering, pumunta siya, kumuha siya ng envelope, hindi ko alam saan niya nilagay yung envelope. Kapag nangyari yun sa isang pastor, sira na yung kanyang ministry. Paano pa mag-preach? Paano pagkakatiwalaan? Kung sa konting pera, hindi mo pagkatiwalaan, paano pa? Kaya nga, ang isang matinong pastor, hindi yan sasama sa pag-handle ng salapi. Yan ay proteksyon sa kanya. So, ito yung reason kung bakit nagde-delegate tayo. Ito yung reason kung bakit hindi ako kasama sa pag-handle ng salapi. Kasi yun ang biblical. Yun yung tama. Kasi pag-iingat yun sa ministry ng Panginoon. Minsan, napakadaling mag-accuse kahit hindi man totoo. Pero kapag in-accuse mo ang isang pastor, mabigat ang epekto niyan. Mabigat, kahit hindi totoo. Pwedeng masira ang kanyang ministry. Pero kung hindi siya involved, kahit anong accusation, hindi yan paniniwalaan. Bakit? Hindi naman kasi involved sa pag-handle ng salapi. Pero hindi po ibig sabihin na pababayaan na lang yung salapi. Hindi po. Ang ginagawa ko, ino-oversee ko yung pananalapi ng iglesia mula sa malayo. Ino-observe ko, kasi merong mga controls dyan. Ino-observe ko. Tinitignan ko yung report. At kapag meron akong nakita na possible na magka-problema, dinidil ko. Pero hindi ako kasama sa pag-handle ng mga salapi. Dahil yun ang biblical at protection yun po sa gawain ng Panginoon. So kailangan nating magkaroon ng control sa ating church. Kapag merong control, ang ibig sabihin, mas mahirap kumuha, mas mahirap magnakaw kapag merong control. Merong ibang church, iisa lang yung taong nag-handle mahawak ng pera at siya rin yung naglalabas ng pera. Ang ibig sabihin, kung gusto niyang kumuha, madali. Merong ganong church. Meron namang church na pagkatapos kunin yung offering, iuuwi yung pera sa bahay ng pastor, doon daw sila magbibilang. Masanting yan po. Yung iba naman, kaya yung daming nangyari, yung merong kumukuha kapag yung offering iniikot. Tapos, dahil siguro mababaw lang yung lalagyan ng offering, imbes na magbigay, isa pa yung kumukuha ng offering. Nagnanakaw. So, ito yung, huwag niyo pong isipin na dahil sa church tayo, hindi mangyayari. Hindi po. Madami nang nangyaring ganyan sa mga churches. At madaming nasirang ministry, madaming nasirang churches dahil sa ganyan lamang. Kaya nag-i-establish tayo ng control. Ang church po natin, napakaliit lamang natin, napakakonti ng pera, pero yung control, ang daming mga kapatid na involved. Halimbawa, yung pagbibilang ng pera, binibilang yan, ilan kayo? 3. Yung binibilang nila, 5,000 lang, 3 sila. Kung sanang milyon-milyon, okay lang yung 3, no? 5,000 lang, 3 yung nagbibilang. Maganda naman yun, nag-iingat tayo. Tapos, yung mga perang makokolekta nila, isusulat nila yan. Magsasign sila na ganitong amount yung nakolekta namin. Tapos, ibibigay yung nakolekta kay Sister Bella. Sister Bella naman, meron sa ledger, sabihin niya, ito yung na-receive kong amount, magpirma kayo. Ganyan. 5,000 lang yan, ha? Ang dami pang mga signature. Tapos, si Sister Josie, siya yung gumagawa ng voucher. Bawa si Brother Elvis, sabi niya, kailangan ko ng pambayad ng rent sa Marcos. Lalapit siya kay Sister Josie. Sister Josie, siya yung gumagawa ng voucher. Tapos, ibibigay niya yung voucher, kukuha ng pera. So, tingnan niyo, si Sister Josie na gumagawa ng voucher, hindi siya kasama sa pagbibilang o pag-handle ng pera. Si Sister Bella, nagdi-deposit lang siya. Hindi siya kasama sa pagbibilang. So, merong segregation of duties. Tapos, meron tayong accountant na ang ginagawa lang niya,
siya yung nakikip ng record, siya yung nagre-record ng mga expenses. So, yung nagre-record ng mga expenses, hindi siya involved sa pag-handle ng mga dumarating at lumalabas na salapi. So, ganito yan. Halimbawa, example lang, yung mga nagbibilang nagkasundo, kuha naman tayo ng 1,000, kaya 1,000 lang pag merienda natin. O kaya yung gumagawa ng voucher, kumuha, makikita yan ni Sister Ruby sa kanyang record. So, merong control. Si Sister Ruby naman, hindi siya pwede magnakaw. Kasi, record, papel lang yung hawak niya wala namang pera. So, yung control lang sa church natin, talagang napakahirap magnakaw. Napakahirap. Kaya, hindi natin pwedeng basta-basta i-accuse yung mga kapatid na nag-handle ng salapi na baka kumuha siya. Hindi, napakahirap, totoo man. Kung naunawaan nyo yung mga controls na na-establish, totoo man, parang OA tayo, OA. Kaya lang, gawain ito ng Panginoon, kailangan tayong maging maingat. So, yung mga ganitong controls, protection din sa mga kapatid na nagbibilang. Kasi sila yung umahawak ng pera. Napakadaling i-accuse sila. Pero kung tatlo sila, hindi pwede yung basta-basta ganyan. Merong magsasalita kung merong nagdakaw. So, importante yung control. Ngayon, merong sinabi dito na 4 na dahilan kung bakit merong nagnanakaw ng salapi sa church. Una, kapag nga mahina yung internal control natin. Kapag mahina ang internal control. Kung iisa lang yung taong umahawak ng salapi at siya rin yung naglalabas ng salapi, anytime pwede siya magnakaw. Anytime pwede siyang magnakaw. Pangalawa, yung financial pressure. Kapag mayroong biglaang pangangailangan, tapos mahina yung internal control ng church, kukuha ng pera. Kukuha. Madami nang nangyaring ganyan. Madami na. Mga diakono, kumuha ng pera sa church. Madami ako nabalitaan. Pangatlo, yung rationalization na dahil meron akong pangangailangan, ihiram muna ako sa church. Kaya lang, hindi nagpaalam. Ibabalik ko rin kapag nagkapera. Meron ganon, diakono. Meron ako nabalitaan ganon, diakono. Nangailangan, dahil siya nag-handle ng salapi, mahawak ng salapi, hindi nga dinodeposito. Dahil hindi masyadong chinecheck, hindi agad na trace. Marami lang nakuha, 100,000 plus na yung nakuha. Ang reason niya kasi kailangan niya, ibabalik naman daw. Merong ganun. So, yung sa atin, ang kagandahan po, monthly or quarterly, chinecheck yan. Chinecheck yan ng ating accountant kung tugma ba yung sinasabi ng records sa pumapasok. So, yung mga dinideposito, kung nadideposito ba ng lahat. So, tugma yan, mahirap. Kapag ganun, mahirap kumuha. Mahirap. Yun nga, kapag hindi nare-regulate o nasusupervise yung pag-handle ng salapi. So, mahalaga yung mga controls na nilalagay natin. Di ba magmukhang OA na tayo, okay lang yun. Importante, ginagawa natin ng tama sa harapan ng Panginoon at ginagawa natin ng tama sa harapan ng tao. Dahil malaki po ang nakataya dito. Ang nakataya dito ay ang kingdom ng church. Ang gawain ng Panginoon, ang glory ng Panginoon. Kaya merong wisdom ang sinasabi ni Apostol Pablo. So ito po ang reason. So pagdating sa salapi, ito yung patakaran natin, sinusunod natin. Maging matapat tayo sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng tao. Kapag establish yung control sa church, pag-handle natin ng salapi, walang lalapit dito na basta-basta mag-accuse na merong nagnanakaw. Mahirap yun, mahirap. Kailangan mo munang patunayan. Halimbawa, may magsasabi, Sister Josie, nakita ko nagnakaw. Patunayan mo kasi merong control merong established na control.
Kaya yung mga nag-handle na involved na kapatid pagdating sa salapi, protected sila dahil merong internal control na naka-establish. So mahirap magnakaw pag ganyan, mahirap. Kaya protection natin, yun ang gusto natin. Gawin natin ng tama sa harapan ng Panginoon at sa harap ng tao. Yun ang basis natin, prinsipyo na sinusunod natin pagdating sa salapi. Sige po, kung gusto niyo mag-share. Kung ma-remember nyo, hindi ako active hindi ako kasama sa pag-handle ng pera. Pero kapag kailangan merong gawin sa pera ng church, ginagawa ko kailangan para sa ikabubuti ng iglesia. Dahil primarily, accountable ako sa Panginoon. Accountable ako sa inyo. Kapag merong nangyaring problema dyan sa mga pera, ang sisisihin nyo hindi yung kapatid, ako pa rin yung mananagot. Kaya may mga pagkakataon na kailangan ayusin, merong kailangan gawin, merong decision na kailangan gawin para sa ikabubuti ng church. Pero yung day-to-day operation, hindi ako kasama, hindi ako involved. Yung sa likod po, si Brother RJ, yung nakikita ko yung mukha ni Brother RJ, gustong magtanong. Sister Josie, ikaw pong buray sabihan? Sige po, tayo magtanong. Ano po yung experience niyo, Sister Josie, sa pag-issue ng voucher? Kumusta po yung ministry niyo? Every Sunday yun, si Sister Josie nag-i-issue yan ng voucher. Sa lahat ng mga expenses natin, nag-i-issue siya ng voucher. So kailangan, hindi yung sa sistema po natin, kung kailangan mo ng pera, Sister Josie, saan niyo po kinukuha yung pera? So i-record mo na yung pera, kung magkano yung offering, tapos si Sister Josie, kukuha siya, kasi mag-i-issue siya ng voucher. Yung voucher na yun ang basis para i-record. Yun. So ang ibig sabihin, si Brother Elvis, hindi siya pwedeng dumiretso kay Sister Susan. Yung mga nagbibilang, kailangan ko ng pera sa Marcos, bigyan niyo ako ng 2,000. Hindi yun, kailangan mo nang i-record ni Sister Josie. So, merong control. Kasi iniiwasan natin, baka bigla-bigla si Brother Elvis mangailangan ng pera. Kailangan pala niya yung pera niya para sa pamilya niya, hindi para sa Marcos. Kung walang naka-record, posible niyang gawin yon. Pero kung kailangan mo na mag-record si Sister Josie, mag-issue ng voucher, hindi mo pwedeng basta-basta i-accuse si Brother Elvis na, baka yung perang kinuha niya, gagamitin niya para sa pambili ng damit niya. Ganon. Hindi pwede yun kasi merong control. So yun ang protection na sinasabi po natin. So, protection yung kay Brother Elvis, protection yung kay Sister Josie. Oo. Magandang idea po, Sister Josie. Ito yung isang naging basis ko kung bakit merong isang kapatid na isinama ko na ipapangalan sa pera ng church. Siya yung matagal lang pinag-usapan namin.
Ito yung kapatid na kahit walang nagbabantay, gusto niya magbayad ng tamang tax. Wala nagbabantay sa kanya, pero sabi nga, Pastor, obligasyon ko ito. Para sa Panginoon, magbabayad ako ng tamang tax. Sinabihan siya ng kanyang accountant, okay lang na hindi ka magbayad ng tax kasi nasa bahay ka lang. Wala namang makakaalam. Pero sabi nga, gagawin ko yung tama, Pastor, magbabayad ako ng tax. Malaki yung tax, ha? Huwag niyo sabihin na barya lang, malaki. At hindi naman ganun kayaman ang kapatid na ito. Tapos, ito rin yung kapatid na matapat sa pagkakaloob na kahit na meron siyang sakit, ayaw niyang galawin yung pera para sa church, para bibigyan niya. Ako na lang yun ang sabi, bro, kapag may sakit ka, yung pera, kahit hindi ka magkaloob muna. Kasi mas importante yung buhay bago yung pagkakaloob. So meron siyang ganong katapatan sa pera na walang nakakakita, walang nagbabantay. Ang ibig sabihin, pwede natin siya pagkatiwalaan sa pag-handle ng salapi. Tested, ang ibig sabihin, tested siya pagdating sa pera. Meron siyang ganong ugali pagdating sa pera. So kung sa personal niyang buhay, meron siyang ganong ugali, pagkakatiwalaan, matapat, mapapagkatiwalaan natin siya pagdating sa pera ng church. Si Brother John. Microphone, brother. Ay, sa akin, baka hindi lang for yung mga member. Regarding kasi sa pag-usapan natin yung tax, since kasi naglakan, ako yung naglakan sa BIR. So, para inform lang yung mga member, meron lang tinatawag na it's invoice. Just as invoice eh. So, hindi ko pa nakukuha yung resibo na yun, which is functions nun is para sa mga nagbibigay ng tithes na gusto nang karoon ng receipt. Magagamit kasi yung receipt na yun sa tax, kung siya i-declare, lalo sa mga business owners and members. So kasi kung mabayad ka ng tax, isa yung sa mga galawin mo proof na nag-donate ka, nag-charity, ganyan, sa church, sa tithes. So yun, pwede gamitin yun as kasalukuyan. Wala pa yung receipt na sa BIR. So naging coordinate pa ako Brother Cindy. Actually, dapat this week nakuha ko na. Nagkataon lang na sobrang busy ko lang na hindi kami ako nag-pick up. Pero baka next week is pwede na makakuha. So yun, so mga may member na business owners na need mag-file ng gamitin yung tithes as sa tax niya. Pwede tayo mag-request. So, ang kinaganda rin naman kung may mag-release sa atin na member is gagamit din natin yung sa filing natin sa tax, sa BIR. Pero ang plan pa lang sa Binigbal City is gawin natin yun by next year, January is. Pero depende naman yun. So, but yeah, Okay, maraming salamat. So, dahil registered tayo sa BIR, so, meron tayong resibo. Sa Amerika po kasi, ang ginagawa, inaalaw ng government, kapag nagkaloob ka sa church, humingi ka ng resibo, pwede mong gamiting deduction, isama mo sa mga expenses mo. Pagdating sa Pilipinas, hindi po kamukha. Alam ko, napakaliit lang ng makukuha mo. Kaya, kahit within Reform community, walang gumagawa ng ganun. Walang gumagawa na humihingi ng resibo. Wala pa akong nakitang church na ginagawa yun. Pero ang maganda, meron tayong resibo. Yun lang yung point. Okay. So, yun po. Kung wala na pong tanong, kung wala na pong sasabihin si Sister Josie, si Sister Susan po, gusto niyo po magsalita? Parang gusto niyo po na nakikita ko sa ano yun. Si Sister Joyce.
Mm. eh 100 pero ang tinanong ko, bakit kailangan i-effort? Though ang sagot ng pastor mo, hindi ko naman pinili ng listahan. Which is come back to the previous na Sunday school natin na slide ng pastor. Ang magiging tendency kasi doon, makikita nila kung sino yung maraming binibigay at konti yung magbigay. Which is seseparate yung magbubuo ng mga function Mm. Mm. sa mga tao. Mm. Sila yung mayayaman sa isa. Tayo mga pamibigay ng isa. Parang, piling ko pastor, parang naniliit yung iba Mm. na alam nilang mga lista na ito lang ang bigay. Tama, tama. Compared to sa alam nilang maraming income. Mm. Tama. Pero yung pagsagot ko ng pastor, parang hindi siya bigay. Parang ngayon, dahil sa teaching si Pastor JP, naano ko na mas clear compared sa mga previous churches na nakakantan ko. Even sa Singapore yung pastor. Mm. Meron, may option ka. Meron kang membership number. Pwede mong isulat yung number mo or hindi. Pero they would like to encourage na isulat mo yung membership number mo at yung monthly payment. So it goes back. Mm. Pareho na. Alam mo yung nagkakalob. Alam nila kung sino ba lang binibigay. Which is parang nag-draw ng attention na dahil sila yung mga binibigay, mas bibigyan ng attention. Diba? So, I mean, nakaka-proud dito sa church na to, na yung control is really there. Mm. Ito po. O, 5,000 lang yung binibilang nila, ang dami. Sa But it starts with small things. Mm-mm. Merong ganyang church, mayaman. Nire-record yung mga nagbibigay. Alam niyo po, dahil nababasa nung, may pangalan eh. May pangalan, tapos nakamonitor yung giving mo, nandun. Yung mga nagbibilang, pag sila yung nagkukwentuhan, ay si ganyan, laki ng binigay niya, ganyan. Ay si ganyan, 300,000 yung binigay. So, ano sa mga tao na yung mga mayayaman ngayon, tinitingala. Sila ngayon yung may boses sa church. So, yun ang ayaw natin na ang pagtingin natin sa bawat isa, hindi nakadepende sa giving mo. Nakadepende yan sa kung sino tayo kay Jesus. So kung ikaw ay mananampalataya, regardless kung anong kalagayan mo, regardless kung malaki o maliit ang giving mo, ang importante, ikaw ay mananampalataya at tratuhin kita bilang isang mananampalataya. Hindi nakabase sa iyong giving, gaano man kalaki. At protection yun sa pastor na, especially kapag ang pastor mahirap, kapag alam niya na kung sino yung nagbibigay ng malaki, ay magsasabit siya sa mayaman na yun, kung sino nagbibigay na. Pero kung hindi mo alam kung sino nagkakaloob, protection sa pastor, hindi mo alam. Malaki yung giving, pero hindi mo naman alam kung sino nagkaloob. At the same time, yung motive. Kapag kasi alam ng mga members na nakamonitor, magkakaloob yan dahil sa takot, dahil sa guilt. Ayaw natin yun kasi hindi naman talaga pera yung habol natin. Ang habol natin, mag-worship tayo. Na dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, kaya tayo nagkakaloob. Yun ang gusto natin. Kaya merong controls, at the same time, hindi natin minomonitor ang giving. So hindi tayo darating sa punto na merong magbibisita sa inyo. Oh, Brother Elvis, ba't di ka nagkakalob? Oh, Brother Elvis, ba't ganito? Hindi tayo darating sa ganong punto. Hindi natin gagawin. Sister Juliet. So yung sa akin lang po, parang gaya po nung sinabi ko kanina po ito na yung bumamatay na nag-iwan ng tatlong sobrang. Tapos yung abogado, 75 lang yung lupa. Tapos yung Doktor, yung lahat? pastor, Kinuha niya lahat? Kasi, tingnan ko kasi, lalo na pag sinabi ko ngayon, kaya pala kasi wala ganyan pastor yun. Kaya pag halimbawa may nagkakaw, ano pa rin yun? Kaya pala wala rin pala yun. Ganun po yung nagiging kulit at konotasyon ng mga tao. Sa amin po kasi, sa Pablo, may mga asawa ko. Meron isang doon na dati mahirap lang na pastor. Tapos, naging
yung ganyang kwento kapag pinag-uusapan natin, madaming ganyan. Si Sister Joyce, hindi ko alam kung marami na siyang experience na ganyan. Yung pastor ang umahawak ng pera. Kasalukuyan po, dati kasi wala tayong, hindi tayo registered sa SEC. Yung pera ng church po, nakapangalan sa amin ni Brother David. Pero, ang nakalagay sa bangko, ang ibig sabihin, si Brother David, hindi siya pwede mag-withdraw na mag-isa. Kailangan dalawa kaming mag-sign. So, kung maisipan ni Brother David o maisipan kong kumuha, hindi rin ako makakuha kasi kailangan mo nang pumayag si Brother David. Ngayon, kung napag-isipan namin kumuha kaming dalawa, mag-exit na kami sa ministry. Kaming dalawa. So, may control. Pero ililipat na natin, nasa proseso tayo na ililipat na natin yung pera sa registered name ng church. Ipag-pray po natin yung mga kapatid. Sila po yung nag-aasikaso ng mga papeles. So, yun. Para mailipat po sa pangalan ng church. Tapos meron tayong 3 representatives mula sa church. Sila yung mag-withdraw. Tsaka yung 3, hindi 2. 3. So, merong control. Sige po, kung wala na, si Brother Elvis po, i-close tayo sa prayer.